dati sa reklamo ng Sinas kay Sili Pocket. Actually, itong i-file namin na kaso, this is malversation, falsification, and plunder. Kasama namin yung mga current provincial treasurer, provincial accountant, dalawang former chief of staff, saka isang executive assistant. At saka parating pa yung budget officer. Purposely, ang ano namin, aim in filing this case kasi nga, we want to put an end sa corruption and abusive administration ng Cerrillos Corporation. Matagal na po itong ginagawa, matagal na ano? Ba't ngayon na po? It started, simula nang maupo siya as governor, yung asawa, si Gov. Auring, which is now the congresswoman of the 2nd District. At nagpatuloy hanggang ngayon sa naupong bagong governor, yung husband niya, si Governor Tony Cerrillos. Wala akong na ito sa nananapit na election. Baka sasabihin ng kabila, merong pahit na politika dahil nananapit na po yung election. As what we have said, kasama namin ang mga current department heads ng provincial government. Kami former chief of staff. So, walang bahid politika ito. In fact, ang nilapitan namin nung pupunta kami dito sa Manila is si Bishop Tobias ang tumulong sa amin. Bakit? Explain nga po, ano po yung pinag-ugutan mo pagpunta nyo rito, ang mga kaso yung sinampaw ninyo? Ang kasong i-file namin ngayong umaga is malversation, falsification, and at the same time plunder. Yun nga, sabi ko kanina, kailangan na namin na tapusin yung corruption at abusive administration ng Cerrillos Corporation sa Buanga del Sur. Particular, ano yung mga hawak mo? We have documents to prove. Una, mga DR to prove na yung kanilang mga businesses are sustained by the provincial government. Yung business nila was established through government and provincial funds. At saka at the same time, we have BUA audit reports. Anong business yung particular? Yung pagtayo ng Hotel Alindahaw sa Buanga del Sur, gastos yun ng provincial government. Pagtayo ng Lakeview Resort Hotel, owned by the Cerrillos Couple, gastos din ng provincial government sa Buanga del Sur. Magkano ka nag-share lahat? On and on, we have an estimate of about 700 to 800 million ang corrupt ng mag-asawa sa kaban ng provincial government sa Buanga del Sur. Nag-umpisa yan around 2002 up to present sa nakaupong governor, si Governor Tony Cerrillos. Una, mayroon kami mga reasons why hindi namin ito na-file ng maaga. Una, kasali kami. Party kami sa nangyaring korupsyon at anomalya sa provincial government ng Buanga del Sur. Pangalawa, though we are against sa ginagawa nila, but wala kami magawa kasi we are subordinates. Pangatlo, matatakot kami lumabas kasi dati masyadong malaki influensya nila. They are supported by the previous administration. So sinong lalapitan namin? Wala kaming malapitan. Pang-apat, nandun yung threat sa security and life namin at saka ng aming mga pamilya. Kaya ngayon, with the trust of the present administration, ni President Pinoy, tatuwid na daan. At sa hadikain niya, sabi nga sa tagline ng Presidente, walang kurap, walang mahirap, naglakas loob kami lumabas. And we hope na sa paglabas namin ito, matulungan kami. Una, to secure us, to help us with our security sa mga sarili namin at saka sa pamilya namin. Kasi ongoing yung threat eh. In fact, hindi na kami nakauwi na sa Buanga del Sur for a month. Dahil sa takot. Anong ahensya at sinong government official na umilapitan po niya dito sa kaso? Lumapit kami kay Secretary De Lima for a possible witness protection program na maka-avail kami. So far, positive naman yung tulong na binigay ni Secretary De Lima. And hopefully, after ma-file yung kaso dito sa Ombudsman, babalik kami ulit sa kanya. Kailan mo kayo lumapit? Last week, I think that was Thursday. Thursday kami lumapit sa kanya. Batid na ho ba nung Cerrillos family yung ginawa mo? Ito gagawin niyo? Hindi pa. Hindi pa. Paano nagkaroon ng threat sa buhay niyo? Kasi nga, una, alam nila na marami kaming nalalaman. At saka to prove na mayroong threat sa sarili namin. 2011, 2010 ako nag-resign, sa 2008 sila mga current provincial department heads. Nung umalis kami sa poder nila, we kept our silence kasi sabi namin,
party kami, saka aalagaan nila kami. Kasi kasama namin sila. Pero only to find out later on, may mga reports kami natanggap, nakasali kami sa hit list. Number 1, si Balong Molina. Number 2 ako, si Tyron Cinco. Number 3, yung namatay na, si Raul Ganog. Number 4, ito si Mustafa Piang, yung nabaril. And ayaw namin maniwala, but in 2011 December, nabaril yung number 3 sa hit list. Patay na ngayon si Mr. Raul Ganog, former executive assistant rin ng provincial government. Pero despite that, di pa rin kami naniwala, in 2011 o 2012 of January, sinunod, binaril na naman itong kasama namin si Mustafa Piang, executive assistant rin ng provincial government. Dinamaan siya. Kilala niya kung sino yung pumatay. In fact, one of the hitman nag-ano sa kanya, nagsumbong. Sinabi kung sino yung nagputos para barilin siya. Natatakot po ba Siguro takot siya. Kasi alam niya na marami kami nalalaman. Definitely. Definitely. Pero hanggang saan nyo dadali ng laban na to at anong pwedeng makapigil sa inyo? Kapag kayo tinapatan ng lakas, huwag na lakas, o kapag kayo naman sinarangan ng santambak na pera, hindi po ba kayo aatras? Lalaban kami hanggang kamatayan. At least, they were there in the province of Zamboanga del Sur for almost 50 years. And lalong tumatagal na nandun sila, lalong nawala yung basic services sa taga Sambusor. We decided to come into open dahil nakikita namin wala na kaming pag-asa. It is now or never. Kung hindi ngayon sa administration ni President Pinoy, wala na kaming chance. Bakit kamo? For the past administrations, kung hindi sila magiging administration, sisikapin nila na magiging administration sila para matakpan kung anong ginagawa nila. At saka nagpapasalamat po kami ngayon sa kay Presidente kasi ngayon lang, ilang years na may mga cases filed against them na nasa ombudsman na walang nangyari. Ngayon lang sa panahon ni President Pinoy na lumalabas unti-unti. May 2 kaso na lumabas sa kanila and hopefully meron pang lalabas sa tulong ng daang matuwid na trust ng province ng gobyerno natin ngayon. Gaano po kalakas yung mga ebidensya ang dala nyo? Hindi lang sa amin. When you look sa COA audit report for past consecutive 3 consecutive years, adverse opinion ho ang nilabas ng COA na lumaki nung bankrupt po ng provincial government. In 2011, 200 million plus. In 2011 alone, cash deficit. 274 million ang cash deficit ng provincial government. That is 2011 alone. Kaya kahit hindi lang itong mga ebidensya na hawak namin, titingnan nyo ho yung COA audit report. Kasi meron ho tayong file, makakuha ho tayo niyan from 2002 hanggang sa 2011. Glaring ho yung ginagawa nila na talagang may anomalya. So malakas? At saka malakas ang ebidensya nyo? malakas na malakas. Anong partido sila ngayon? Under NPC? NPC sila. NPC. Yeah, NPC Sino yata. malakas na makakalaban nila sa LP. LP ang kalaban nila sa Sambusor. sino pa? Bakit Walang gobernador Walang ang LP. gobernador. Pero may guest candidate na yata sila. Pero sila, lahat sila NPC. NPC. Pero nung magpapatunay na yung Meron ho kami example dito, delivery receipt. Zamboanga del Sur. Charge ho ng PGO, Provincial Governor's Office, dineliver doon sa paaralan nila, PTTS. So, nandito lahat po sa affidavit namin, yung mga ebidensya. May delivery receipt at saka meron din kami kasama na driver noon na siya ang kumuha doon sa supplier, dineliver doon sa mga establishment nila. At saka, to connect everything, nandito ho yung incumbent provincial department heads na nagpapatunay na out nitong mga supplies na ito, pinoses yung payment ng provincial government. Ibig sabihin sa mga resibo na yan, binayaran ng gobyerno yung Supplies. supply yung inala nila sa mag-aari ng sirena. Exactly. Ruel Molina. Former chief of staff ni Governor Sumili. Pero bago niyan na... Rowell. Iwan natin.